Pulang Araw. Si Alvin bilang 10 taon. So, di ba 10 taon pa lang sinabi na sa'yo to? yes, actually. Ganun kaaga, Barbs. Yes. Alam mo ba yun? Yes. So, I think ang pinaka-importanting elemento sa paggawa ng Pulang Araw is yung kalayaan. Kalayaan na kung ano yung meron tayo ngayon. Kagaya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa amin ng aming director nung time ng aming story conference na kung anumang kalayaan meron tayo dito sa yung nararanasan nating kalayaan ngayon at this very moment is because of the people who went through hell because of the World War II era. So, parang yun yung isa sa mga pinanghawakan ko rin prior to doing this kasi parang oo nga naman, bakit hindi natin to ikwento? Bakit hindi natin to bigyan ng larawan sa mata ng nakakarami, especially dun sa henerasyon natin ngayon na tila puro cellphone na lamang ang importante at social media. Parang nakalimutan na natin magbalik tanaw kung paano ba natin yung kalayaan na nararanasan natin ngayon. Sino ba ang merong kagagawa nun at sino ba ang tumulong sa atin para makamit yun? So ito yung show na yun. Ito yung magpapakita na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng ating mga kababayan. Yung mga kwento ng lolo at lola natin sa atin ay mabibigyan ng larawan at visual sa tulong ng proyektong ito. At ito, while doing it, it makes me even more proud to be a Filipino. So, yun po. Maraming salamat. Kung tutuusin, hindi ganun kalayo yung panahon na yun. Sa tingin lang natin, sobrang hundreds of years ago. Pero kung tutuusin, kailan lang, di ba? So, importanteng maalala natin yan at maalala natin bilang Pilipino. Pwede bang may idagdag lang? Siyempre, Barbie. Siyempre, dahil bukod sa pagpapakita natin ng masalimuot na gera, lahat ng hirap, siyempre kailangan giliwin din ho namin kayo sa mundo ng Bodabil. Yun po ay isa sa mga malalaking storya po dito sa programang ito at malaki po talaga ang parte ng Bodabil na pagsasamahan po namin ng aking ate Teresita dito. Napakakulay, napakalayo sa mundo ng gera. Kahit sa buhay, kahit na anong kinakaharap mong problema o paghihirap, lahat yon kakalimutan mo kasi the show must go on. Yun ang ibig sabihin ng Bodabil. Tayo po ay magbibigay aliw sa gitna ng kahirapan ng mga Pilipino ng mga panahon ng pananakop ng Hapon sa atin. Kaya abangan nyo rin po yan. Napakaganda po ng Bodabil dito sa programang ito. Dagdag ko lang din po, siguro malaking bagay kung bakit nahubog din itong istorya na to ay pagbabalik tanaw natin at pagbibigay ng respeto dun sa mga taong nakaranas ng hirap ng panahon na yun. Na hanggang ngayon, nasariwa pa rin sa kanila yung nangyayari. Itong kwento na to ay hindi para ibalik sa kanila yung sakit, kundi ipalinaw sa ating mga bagong henerasyon ngayon kung gaano kahalaga yung history, yung World War II ng panahon na yun, kung sino yung mga dapat bigyan natin ng respeto at kung bakit dapat tayo magpasalamat kung bakit meron tayong kalayaan sa ngayon. Grabe. David? Nasabi na nila lahat eh. Mamaya ako na unang tanongin mo. Siguro ang aking may dadagdag ay siguro yung ang tinatakal kasi namin sa teleseryeng ito, not just yung nangyari noon, but also yung mga human rights during the Japanese period. And I think until now, meron pa rin mga human rights na hindi pa rin na isa sa tupad. Thank you. Dahil, syempre, maraming mga problema, di ba? So I think what we can learn from this teleserye is kung paano lumaban yung mga Pilipino noon na kailangan din natin gawin ngayon, yung lumaban para sa ating human rights. Yes. Thank you, David. Ayun, habang pinag-uusapan natin to, meron tayong tanong galing sa Maganda Bang Movie.
kadugtong lang to nung pinag-uusapan natin ngayon. So, ang tanong nila, in what ways do you hope the show Pulang Araw will shed light on lesser-known aspects of Filipino history and culture during the Japanese occupation? Ano yung mga lesser-known aspects siguro hindi natin alam ng henerasyon ngayon na ipapakita niyo sa Pulang Araw? Siguro, ang natutunan ko po at na-discover ko habang ginagawa ko itong Pulang Araw ay yung misunderstanding between yung lahat ng mga bansang naglalaban-laban na parang naunahan ng takot yung mga Pilipino. Kaya parang in a way, hindi naman talaga lahat parang kumbaga natakot tayo eh. So may panahon na tayo ang unang parang kumitil sa mga Hapon, di ba? Kinuha natin sila, kinulong natin sila, tama ba ako? So ganun, may miscommunication na nangyari, misunderstanding, naunahan ng takot, andun lahat sa paano ko maisasalba ang bayan ko, ang mga tao ko, ang bansa ko, andun agad. So hindi nagkaroon ng maayos siguro na parang pag-uusap. Kaya naging gera siya eh. Ganon. So yun yung na-discover ko na ganon pala yun. Kumbaga kung naayos pala, na isaayos ang lahat, hindi magkakaroon ng gera. Kung nagkaintindihan lahat, okay pala. Wala palang kailangan mapagdaan ng ganong hirap. Kasi bilang si Adelina, naramdaman ko yung sakit eh. Na buong pamilya ko parang hindi ko na alam kung kinabukasan ba makikita ko pa sila. Ang hirap ng ganong pakiramdam. Tapos, kailangan mo mag-perform sa Budabil kasi trabaho mo yun. Diba? So, ganun yung hirap eh. Na lahat nagsimula sa takot hanggang sa nagkaroon na ng buot, ng galit, ng lungkot, nawala na yung saya. Hindi ba? Yung mga pangarap mo, hindi mo alam kung matutupad mo pa. Kaya ang daming take away talaga dito sa show na ito. Kaya very relevant siya until today. Yan po, thank you. Ang isa siguro sa mga hindi alam ng karamihan ay yung binanggit ni Barbie kanina, which is yung Bodyville, in short. So yun yung parang pinaka-entertainment. Yun ang entertainment industry ng mga Pilipino during that time. And ang hindi nila alam na kahit umusbong na ang gera, which is yung World War II, tuloy pa rin ang performance sa Vaudeville. Yun yung kinikwento sa amin ni Direk Dom and ni Miss Suz na parang regardless kung nagpa-perform, tumunog yung siren, magbobombahan, titigil yung show, pagtapos na, perform ulit. So tuloy ang buhay. Pinilit nila ng pinilit na ituloy ang pagpa-perform at ang buhay pinagpatuloy nilang gawin despite of the war that's happening around them until such time na naging out of control na yung gera. Masyado na nang kinuha yung kabuhayan ng nakararami, which is between the Americans and the Japanese during that time. So, doon din ako nagugulat sa aspetong yun na parang hindi, na ang Pilipino talaga is very resilient. Regardless of what's happening around them, talagang sisikapin nilang mabuhay at maging masaya, not until such time na hindi na talaga kaya. So yun yung nangyari dito sa Pulang Araw. And during World War II na, I think yun yung natutunan ko while doing this. Nakaka-excite. Sanya? Sa akin naman, all we knew about Japanese war kasi is on how Filipinos kasi parang nakasurvive doon sa war na yun eh, kung paano tayo nagkaroon ng freedom. Kasi nakalagay sa history natin eh. Pero dito kasi sa Pulang Araw, it shed light on us Filipinos sa pagiging resilient natin nung panahon ng digmaan. Dahil nung panahon na yun, hopeless yung situation natin eh. Wala tayong ibang alam kundi mabubuhay ba tayo o mamamatay tayo sa kamay ng mga Hapon. Nandun rin yung dasanlanan yung pinangahawakan natin ng mga panahon na yun. At katulad lang rin ni Teresita, no, na masaklap yung nangyari sa kanya, na kahit na anak siya ng isang mayamang pamilya, nandun yung trauma sa kanya na kahit pala mayaman ka, may mararanasan kang hindi maganda. May mararanasan kang masaklap sa buhay mo, at yun si Teresita.
na nung panahon pa lang ng digmaan, ito yung mga naramdaman ng ibang mga Pilipino na walang mayaman, walang mahirap, lahat tayong pantay-pantay. So yun ang kwento ng Pulang Araw. Ang galing ng nire-representa ng bawat karakter na talagang multidimensional ang Pulang Araw, iba't ibang storya ng mga tao ng panahon ngayon, mga Pilipino at Hapones nung panahon noon ang makikita natin. Ngayon, ang susunod nating tanong ay para kay Alden mula sa inabi nila, you previously said that you got emotional over a certain torture you faced with Eduardo, and how did you move forward from them? Kasi po lahat kami as actors, meron po kaming mga proseso na bago po namin gawin ang isang eksena, regardless po kung magaan man or mabigat yan, meron kaming prosesong ginagawa. For some reason po kasi, when it comes to the torture scenes, ginawa namin ni Miko yun. And yung sa part din nila sa kanya, which is yung sa side naman ng mga comfort women. Kami kasi ay tinorture sa concentration camp ng mga Hapon sa Fort Santiago yun. So, meron kasing reality aspect yung Pulang Araw eh. Nangyari siya talaga eh. So, ang mahirap sa akin during that time is yung kung paano kumalas doon sa trauma. Usually kasi on-off ako eh. Hindi ako nagdadala ng character after certain taping day or shooting day. But for some reason, itong Pulang Araw, paulit-ulit nagtatanong yung isip ko. Sabi na, dinanas to ng mga kapwa natin Pilipino. It's very emotional, it's very disturbing, and even kahit inaarte lang namin siya, nararamdaman namin yung trauma kasi yung setup, nasa, di ba Migoy, nasa loob kami ng parang isang dungeon, madilim, mausok, tapos pinapahirapan kami ng mga Hapones. So, it was something that I never knew I would experience while doing Pulang Araw. Kasi at one point, meron tayong mga kababayan, especially our lolos and lolas or older, na dumaan dun. So, I think, kaya siguro I think I also consider this project as one of my most important projects for this year is because of the legacy that we will be telling, the untold legacy of the Filipinos during World War II. Hindi lang pag-arte ang ginawa niyo, kundi pagsasabuhay ng mga tunay na storya ng mga Pilipino. Okay. Sorry. Nadadama ko, Alden eh. Ito naman, mula sa Tatler Philippines, para ulit sa inyong apat. Most in the story and your character. So individually, kwentuhan nyo kami sa mga karakter nyo. And why should today's generation know about these narratives? Nagsimula tayo kay Hoshi, a Japanese. I think very interesting yung character niya dahil marami siyang internal conflicts. Parang it's quite like a battle between the head and the heart. So, ang pinaka conflict talaga niya is yung kung pipiliin ba niya yung taong mga mahal niya sa buhay, yung mga family niya, si Adelina, di ba? Or yung bansa. So, I think napakaganda nung conflict niya, napakahirap, very challenging. So, I think nung ginawa ko ito, sobrang kumbaga malaking preparation siya for me. Parang ang daming conflict, ang daming pagpipilian di ba? Na napakahirap. So, ayun. Ikaw naman, Barbie. Para sa akin po, ang very interesting factor naman tungkol sa character ni Adelina. Sa umpisa ho kasi, kahit na hindi sila nabigyan ng kanyang Kuya Eduardo ng maraming buhay, ang saya-saya nilang magkapatid. Alam niyo yun, parang nasa kanila ang lahat, ganong level of happiness. Tapos, kitang-kita mo yung pagkabata kay Adelina, yung saya ng isang bata ni Adelina. Hanggang sa nabuo ang kanyang pangarap na maging isang vaudeville star kasama ang kanyang ate Teresita. Andun lahat, buong-buo yung childhood niya, ang saya-saya ni Adelina, na hindi mo aakalain na kakayaning lumaban sa gera. At lalaban si Adelina. Abangan. Eduardo? Yes, ako po dito si Eduardo de la Cruz. Ako po ay half-sibling
ni Barbie po dito, which is siya po ay ginagampanan niya ang role ni Adelina. Lumaki po kami na naulila po ng mga magulang. So ako po, hindi dinisregard po ako ng aking ama at namatay naman ang aming ina dito sa storya ng Pulang Araw. So talagang kaming dalawa lang yung talagang lumaki ng magkasama. We only have each other. And of course, magkababata po kaming 4. Kasama si Teresita and si Hiroshi. Ngayon si Eduardo kasi I think siya yung representative ng mga maralita. Mga maralita na gustong lumaban para magkaroon ng magandang buhay. Sisikapin gawin lahat para mapatunayan ang kanyang sarili sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit yun siguro yung isa sa mga bagay na kahit kaano mo siya gustong makamtan sa iyong buhay, kapag merong dumating na mas malaki kaysa sa gusto mo sa iyong buhay, wala kang magagawa kundi sumunod sa agos, which is yung gera. So, ang nakikita kong ni Eduardo kasi yung talagang pinaglalaban niya dito is a lot of love. He fights for love. Love for his family, love for his dreams, love for the person that she wants to pursue, love for friendship. And he can't just take no for an answer. Ayaw ni Eduardo na magpasok sa kadilimang nangyayari sa paligid niya, kaya lalaban siya. Kaya lalaban siya kahit buhay pa ang kapalit. So ang daming instances na ang dami niyang iniwan kahit ayaw niyang iwan. Iniwan niya ang kanyang kapatid, iniwan niya si Teresita, iniwan niya ang pagkakaibigan nila Hiroshi para sumunod sa kung ano yung tama. And I think lahat tayo may ganun eh. Yung meron tayong laging pinaglalaban sa buhay na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makamtan yun. Kasi yun nga yung lagi kong sinasabi. At least at the end of the day, ginawa mong lahat para makuha yun. Para walang sisihan kapag hindi mo siya nagawa. Sa akin naman, ako po kanina, nung una ko palang nabasa tong script na to, talagang nagandahan na ako. Kasi ito yung pag nabasa mo sa libro, hindi pa ganun yung pakiramdam eh. Parang hindi pa ganun kasapat. Yung parang kulang, hindi. Pero nun nga, when I played the role of one of the characters dito sa Pulang Araw, mas parang na-immerse ako doon sa situation na to the point na parang isa ko doon sa biktima ng war. Ganun yung pakiramdam niya na mahalaga para sa ating mga henerasyon ngayon at sa mga susunod pa na malaman natin na yung hirap nila, lalo na sa story ng Comfort Woman din, yung lahat ng pagsasakripisyo nila, lahat ng mga dinanas nila noong panahon ng World War II ay hindi talaga biro. Na mahalagang malaman natin at para magkaroon rin tayo ng, alam mo yun, to give respect, to appreciate, and to value kung ano yung freedom na tinatamasa natin ngayon. So, para sa akin yun yung mahalaga para mapanood nila itong Pulang Araw. Maraming salamat at talagang for your roles as vaudeville performers. Ayan, medyo light naman, sayaw-sayaw naman tayo. Can you recall a certain moment while taping these scenes that you won't forget? Kamusta ang pagiging vaudeville ng mananayaw? Kami ni Sanya, bago pa man kami magsimulang mag-taping para sa Pulang Araw, nagkaroon na kami ng tap dance classes. Dahil ako po ay first time ko pong sasayaw ng tap dance. Kung hindi ako nagkakamali, pati si Sanya, parehas kami. Kaya minsan kapag nagre-rehearse kami na may music, tapos magtitinginan kami, ano ba yung ginagawa natin? Kasi, pero ang saya ng experience kasi sobrang lapit sa puso ko si Sanya and we both experienced something for the very first time na magagamit namin sa trabaho at sa karakter namin dito sa Pulang Araw. Kaya, very memorable din sa akin ang vaudeville at ang tap dance. Para sa akin naman po, nung umpisa talaga namin, maganda rin po na nangyari na buti na lang si Barbie Fortesa talaga yung kasama ko. Napakahusay. Kapag may nakalimutan
Barbs, ano nga yun? Ganon. Pero masarap lang sa pakiramdam na nagkaroon kami ng parang challenge kasi ito sa amin pareho. Na wala kaming idea sa pagta-tap dance. Ang mahirap pa dito, siguro pinaka naging challenge namin dito, is kung paano kami magta-tap dance, kumakanta habang nagta-tap dance, umaarte habang nagta-tap dance. Kailangan ng emosyon. At depende sa emosyon kung ano ilalabas namin habang nagta-tap dance kami. So, yun yung pinakamahirap talaga dito, na hindi siya biro. At first, akala namin ang bilis lang ng tap dance, parang paa-paa lang. Na-realize namin, mas mabilis mag-hip-hop. mas mabilis, sabi ko nga last time, parang pwede po ba sumabak na lang ako sa gera? Parang mas mabilis yung gera kaysa dito sa tap dance. Ganun yung feeling. Pero masarap sa pakiramdam na meron kaming bagong natutunan para dito sa show na ito. So yun po. Grabe, nag-perform kayo sa loob ng performance. Parang doble-doble yung performance inside the... Grabe, ang galing, nakaka-excite. At napanood ko konti kanina habang nag-rehearse. Kaya naman, excited na akong makita niyo rin lahat. Okay, ngayon, isang tanong ulit para sa DJ Yoko-chan. So sabi niya, this family drama tells stories of courage, sacrifice, and hardships of every Filipino family. And when you read the scripts and portrayed your role, how was it? Ano yung naging impact sa inyo ng series na to, personally? Siguro, mauna. Papalaban. Si Roshi. Siguro yung natutunan ko dito, aside from yung Japanese language, yes, I think yung resilience, dahil dito sa teleserye na to, kumbaga, war yun diba? And I think now, yung mga problema ngayon natin, parang paminsan, kumbaga, na-stress tayo dahil may problema tayo, but actually, during the Japanese period, mas malaki yung mga problema nila. So I think through this teleserye, matututo tayong lumaban. Yung gaya na sinabi ni Alvin Crino, yung resilience. And, ayun. Sorry, na-pick up ko lang yung, since pinag-usapan natin yung script. So, gano'ng kalaking parte ng script mo yung Japanese na kinailangan mong aralin? Lahat? Di naman lahat. Siguro mga 30 to 40%. Pero with the help of my Japanese coach naman, kinakaya naman. Galing, exciting. Barbie? Ano po ulit yung tanong? Sorry. Okay, ulit. So, again, nung nabasa niyo yung scripts, when you read the scripts at pinortray niyo yung role niyo, paano kayo naapektuhan personally? Anong impact nung mga script, nung pag-portray niyo sa buhay niyo? Ako po, to be honest, nung una kong beses na nabasa yung scripts, ang first impression ko talaga, ay ang ganda, ay ang laki ng show. Pero nung ginagawa ko na yung eksena, nung nasa loob na ng eksena, nung ginagawa ko yung mga nakalagay sa description dun sa script, napakabigat pala. Grabe, ang sakit sa puso. Sabi ko nga yung huling taping namin, kasi medyo nasa kalagitnaan na kami ng pagtitaping, so nasa gitna na kami ng gera. Nanlata talaga ako. Kasi yung height ng emotions, yung intensity niya, di ba? Tapos bigla kang kakalas. Dapat doon, right after the scene, kailangan mong kumalas kasi lunch break na. Diba? Kakain ka na So, diba, kailangan mo agad i-switch off yung emotions, pero minsan parang, sandali, hihinga muna ako. Ang bigat kasi, diba? Kasi diba sabi sa script, may nagbubumbahan sa labas. Sandali lang naman, iinom muna ako ng tubig. Yung ganon. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang experience dito na ngayon ko lang din naranasan sa show, yung ganon, yung bigat, yung nadadala mo siya pagkatapos, tama si Alden. So kailangan mo talaga ng a few minutes to really shake it off Kasi pabigat na ng pabigat talaga yung nangyayari. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa script namin, napaka-detalyado. Lalo na yung mga
accurate po kasi talaga eh. Kasi even yung mga events, if I'm not mistaken, may mga footages din kaming maipapakita dito na nangyari po talaga noon. Kaya ganun siya, kaya talagang binabasa ko yung description niya. Kasi may mga eksena na kaunti lang yung dialogue, pero mas mahaba yung description para mas ma-visualize mo siya, mas makita mo yung eksena pag ginagawa mo na. Kaya yun yung maganda sa script namin. Kaya lagi ko siyang hawak, lagi ko siyang binabalikan, hindi isang basahan lang, kada may eksena ako, binabalikan ko palagi para hindi ako mawala. Grabe, well-researched and I'm sure very, very well executed. Thank you. Yes, ako naman po, as I read the script, parang syempre kahit na fiction yung ginagawa natin, meron mga maliliit na eksena or sometimes the whole scene that was derived from a personal anecdote of somebody who lived during the World War II era. So yun yung, lalo kasi nung nag-storycon kami, si Direk Dong nagkwento, tsaka si Miss Sus, kwento nila yung mga personal anecdotes ng mga tao na nakasurvive during the World War II. May survivor ng Death March, may survivor ng concentration camp, and then the journalists that was involved during the World War II. So, kaya ako, when I read the script, kahit na fiction siya, I always treat it as nangyari talaga. Para at least as an actor, yung effect ng mga lines and ng mga eksena sa akin, ma-deliver ko ng maayos. Kasi, what if yung eksenang palang yun is isang kwento ng isang tao na talagang na-experience yung kwentong yun? Parang ang unfair naman na hindi ko nagawa yung aking trabaho bilang isang aktor na ma-deliver ng tama yung eksena. And sobrang daming life lessons dito, sobrang daming realizations at the end of the day. Yun nga, yung kagaya ng sinasabi nila at sabi rin ni Barbie kanina, on and off ka dapat as an actor eh. Pero ito, meron kang nabibitbit pa uwi. Nasa kotse ka, natulala ka sa isip mo lang, lalo pag nakukunan namin yung mga bibigat na eksena. Naranasan to ng mga kapwa natin Pilipino ng mga panahon yun. Kaya this is a way of honoring them. This show, Pulang Araw, is a way of honoring those people who have survived and fought for our freedom. At ikaw naman, Sanya? Sa akin po, totoo yun, no? Ang dami natin na-experience dito sa World War II. Talagang masaklap yung pinagdaanan nila. Kaya nga nung nabasa ko nga itong script, talagang, alam mo, habang pinabasa mo yung script, ramdam mo na sila eh. Yun yung mahalaga lagi sa akin. At siguro malaking bagay din sa akin na I was given a privilege na makausap natin yung mga comfort women ng personal. So, habang nagkukwento sila, ramdam mo yung sakit ng pinagdaanan nila. Katulad ng sinabi ko kanina, sobrang sariwa pa rin sa kanila yung sakit na naranasan nila ng panahon ng digmaan. So, malaking bagay ito na talagang share natin na sana ay marami tayong matutunan. Marami rin palang bagay dito na minsan may mga problema tayo na akala natin sobrang bigat na nun. Pero hindi natin nakikita na may mas mabigat pa palang pinagdaraanan ng ibang tao. So yun sana na kung sila nga hindi sumuko, bakit ka susuko, di ba? So yun yung isa. At yun nga, habang nagkukwento sila, parang you wouldn't want to be in that situation na mahirap. Yun lang naramdaman ko na may mas mahirap pa sa sitwasyon natin, kaya huwag kang susuko. Ayan, walang susuko. Yes. Ayan, yung susunod na David mula kay Gia Aliana. Sabi niya, how do you feel working together again for another historical series? Were there any changes or anything new you've learned about each other? Ngayong pangalawa na tong historical serye para sa inyo. I think one thing na bagong na-experience ko kay Barbie, yung last scene natin dun sa... I love you yata ako. Yun. Diba? Parang nagulat ako dun sa acting ni Barbie na parang hindi ko dun experience nung Maria Clara, nung maging sino ko man, diba? So, napakagaling kasi ni Barbie Forteza na actress. So ako, marami na natutunan sa kanya. Ikaw naman, Barbie, may bago ka bang na-discover? Ang na-discover ko naman kay David, nag-grow na yung passion niya sa acting. Talagang natututunan niya ng mahalin yung craft.
At natutuwa ako sa kanya dahil talagang pinag-aaralan niyang mabuti yung kanyang Nihongo. Kasi kahit yung Japanese na language, kahit konti lang, kahit yung pagtatagalog niya kasi, hapon pa rin. 'Di ba? So, mahirap talaga yung character niya. Tapos, tama nga, ang dami niyang internal conflicts, ganyan. Tapos, natutuwa ako sa tuwing mag-eksena kami kasi nakikita ko yun. Tapos, ang kaibahan naman ni Hiroshi sa ibang naging characters niya, mas reserved kasi si Hiroshi. Kasi ang mga Japanese mas reserved, mas hindi mo alam kung anong nararamdaman nila, ganyan. Oo, sushi-sushi lang. Anong sushi-sushi lang? Hindi. Tama, sushi-sushi lang, correct. So, ibang David Licao po talaga ang mapapanood natin dito and I'm just very proud of him. Thank you. Ayan, at isang tanong para kay Sanya mula. Siguro masasabi lang, you will surely love my role here sa Pulang Araw. Kasi I would say na my role here as Teresita is the epitome, wow, of epitome of courage and survival. Kasi siguro ito yung masatatawag natin women power sa panahon ngayon na pinakita rin kasi dito ni Teresita kung paano niya nalagpasan at nalabanan yung lahat ng pagsubok noong digmaan. Pinakita niya dito kung paano hindi siya sumuko. Lumaban siya na hindi lang gamit ang sandata, kundi utak at puso. So yun yung matindi para sa karakter ni Teresita na talagang para sa akin, isa yun sa mga katangian ng isang magiting na babae na hindi lang sa panahon noong panahon ng Hapon, panahon ng digmaan, kundi hanggang sa panahon ngayon ng mga makabagong Teresita. Na patuloy na lumalaban, di ba, sa mga pagsubok, sa mga pang-aabuso, sa mga pagmamaliit, sa lahat ng pagsasawalang halaga ng kanilang karapatan. So yun yung pinaglalaban ni Teresita. So sana po mahalin niyo si Teresita. Sigurado ako ang bagong henerasyon ng mga magigiting na babae ay makikita nilang sarili nila kay Teresita. Ayan. At syempre, Toph, from your character's perspective, how does the symbolism of Pulang Araw influence your motivations, beliefs, or interactions within the storyline? Malalim to, Prof. Malalim nga. Prof kasi yung nagtanong eh. So, well, basically po kasi, in my character's perspective, when I started to dissect Eduardo de la Cruz, there's so much happening within yung atmosphere of emotions that was involved during the World War II. So, yung nagsimula yung pagkikwento ng storya ng Pulang Araw na very light lang. Wala talaga eh. Hindi mo alam mo na magkakaibigan ng mga Hapon at ang mga Amerikano at ang mga Pilipino during that time. But yung character development kasi ni Eduardo, parang as the story goes along, all of it came from childhood. Nagsimula nung siya'y bata pa, tinakwil ng kanyang ama, tapos nabuhay siya kasama ang kanyang half-sister at namatay ang kanilang ina. And then sa murang edad si Eduardo, inalagaan na niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid. Yun ang kanyang priority sa buhay during that time. And yung pagkikwento ni Eduardo sa kanyang perspective during that time ng World War II is puro pasakit ang binibigay ng mga dayuhan. Maraming linya si Eduardo na malalim ang hugot. Kagaya lamang nung meron na isang line na nag-stick sa akin na hindi ko makakalimutan. Kakashoot lang natin ito, Dre. Sabi ni Eduardo, mabuhay ang Pilipinas na lagi na lamang sinasakop ng mga dayuhan. Kamatayan at kaparusahan ang dapat sa mga hayop na kagaya ninyo. Tapos kausap niya yung mga Hapon. So I think yung lalim nung despair, nung anger ni Eduardo to all the people who tries to always, sakupin ang Pilipinas is, I think yun ang common sentiments natin as Filipinos. Yun yung lagi nating tanong, bakit ba tayo laging sinasakop? Bakit ba tayo nagpapasakop? And I think, doon ko na-discover na
as early as 1940s, we always have that mentality na parang regardless kung maraming sumasakop sa atin, hindi mawawala yung dugo ng pagiging Pilipino sa atin. Na lagi natin ipaglalaban kung ano yung tama para sa ating lahat. And I think that's one of the reasons why I fell in love with the character of Eduardo. Kasi he always fights for something na dapat para sa lahat. Hindi lang kung ano yung sabihin ng ibang lahi or mga dayuhan sa atin na dapat nating gawin. Hindi ganun kadaling nagpe-bend si Eduardo. Nilalaban niya. So, yun, ang lalim lang. Ang lalim lang din talaga ng dynamics. Actually, all of us, all our characters represents a certain person in society. Like foreigners, diba? Magkapatid, si Adelina and Teresita, the performers, and all of our cast members here represent someone who have lived during World War II. And I'm just so happy and proud that we are all able to work together in this project kasi parang very brilliantly written to, and at the same time, the messaging of Pulang Araw, hindi lang siya, yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi, hindi lang siya teleserye, hindi lang siya historical serye. It's a project, it's a relevant project that will showcase the legacy of the Filipinos during that time. Yung darkest time natin sa history. Feeling ko kahit ngayong 2024, lahat ng miyembro ng present society natin, may makikita at makikita sila sa mga karakter na makikilala natin sa Pulang Araw. Okay, ayan. At para sa huling katanungan, hinga na tayo. Ayan, light lang to. Mula sa Malaya, can you share any memorable moment or experience from working on the set of Pulang Araw? Anong Memorable. Uy, anong wholesome? Wholesome ako dito! Grabe ka sa akin! Tsaka yung, yung eksena daw. Eksena naman. Siguro hindi ko makakalimutan nung ginawa namin ni Sanya yung Kenkoy. Yung Kenkoy na prod. Medyo kasi, yun yung literal na on and off, no, direct. Yung talagang, kasi halos buong araw namin kinunan, o buong gabi namin kinunan, yung production number lang po na yun. Tapos, syempre, pagod, diba? So, then, siguro mga second to the last shot na, or last shot na yun. As in, shutdown na talaga ako, ganyan. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Gumaganon ako eh. Automatic siya eh. At ano yun, hanggat nag-a-action sa direct. Ganon lang ako ng ganon. Oo. So yun, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan. Ang gandang experience, ang gandang i-share din sa ibang mga artista dito. Kasi hindi lang po kami ni Sanya, abangan nyo, mga kasama rin namin sa entablado ang aming tatay dito, si Direk Epi Quizon. Yes. Yan po. iba pang mga sabi? Pero Sige. Pero sa akin, umpisa, sa akin medyo ayoko munang i-disclose kasi baka ma-preempt. Pero masasabi ko lang, napakabigat ng eksena na yon. May moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena, no? Na dire-diretso lang yung pagkuha ni Direk, hindi siya nagka-cut. Magka-cut lang kami kapag yung ibang angle na. May moment pa doon na habang ginagawa naman yung eksena na ito, nakalulok pa ako ng pawis ng ka-eksena ko. So yun, merong ganon. Sino kaya? Pawis ng ka-eksena ko, oo, alat B. Oo. Tapos meron pa dyan, natusok rin ako ng karayong. Tapos nung morning, alam mo yung pakiramdam ko, hindi ako makabangon hindi ako makabangon talaga sa higaan. As in, sobrang, yun yung pakiramdam, feeling ko nag-workout ako buong maghapon. Tapos, puro pasa ako. Puro pasa. Pero, ang masasabi ka lang na wala talaga akong regrets nung ginawa ko talaga yon. Hindi ko siya naramdaman habang ginagawa ko yon. Na nakaka-excite lang na mapanood to, lalo na sa Netflix. Sana po Netflix, huwag niyo pong i-cut. Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa nakaka-proud na talagang, Direk, thank you. Thank you, Direk, for letting us na kung ano yung gawin namin. Go! Open siya. And doon sa ka-eksena ko rin na talagang
sobrang professional rin talaga. Na maalat yung pawis. By Barbie Forteza. Yan, sobra. Hahanapin ko yung eksena na yun. Hindi ko alam eksena na yun. Masasabi ba natin? Basta, pag ano, #alatb. Okay, noted. Meron pa yun, without spoilers, mga Ako, sobrang na-excite talaga ako every time na, kasi ako yung mas exposed sa war scenes eh. Yung character ko, ako yung laging binubomba, ako yung laging binabaril. So, during this, parang sa mga, usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng body double yung set para just in case dun sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya lang, parang ayoko yun. I made it to a point na ako talaga yung malapit sa explosive, yung malapit sa squibs. So, ang daming ganong moments kasi while doing those scenes, nakakadagdag siya sa adrenaline. Kasi hindi ka lang umaarte. Kasi talagang, ayan lang yung explosive. Kasi sa tabi mo lang eh. Ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik. So that really adds to the experience of doing this. And yun yung mga na-appreciate ko. And of course, yung mga scenes na ginawa naming lahat, yung iba nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami, tapos naghawak kami ng kamay, tapos ikot-ikot kami doon. Yung mga ganon scenes. Pero ganun kasi before eh, parang since wala pang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of person, medyo cheesy talaga yung mga bitawan ng linya, yung mga hawak-hawak ng kamay, but I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well. Kasi 1940s, grabe, parang pasimula pa lang ang mundo. Napakalayo niya sa kung ano ang 2024 ngayon. Walang cellphone, walang internet, sulat, talagang kung hindi makikita ang means of meron pa kaming mga eksenang gagawin na parang makikita lamang kami sa kabilugan ng buwan sa isang tagong lugar. So ganun yun yung mga nakakatuwang, di ba? Parang nakakatuwa siyang isipin na ganun dati. So, yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin and at the same time, yung time na talagang sasabi na si Eduardo, fully committed na siya sa pagiging guerrilla. I think andun yung mabibigat na eksena. Ang daming layers sa show, sa mga characters. Pati yung buwan, no? Pati pala yun, yung detalyeng yun. Ikaw, na eksena. To be honest, lahat ng scenes favorite ko dahil I just love working with Direk Don. This seryoso, I super appreciate him. Like every time after na eksena, tinatanong ko siya, Direk, okay ba? Sabihin siya, very good, very good. Ay, very good pala ako dito. So parang, alam mo yun, parang gives me the confidence na I need dahil alam kong napakahirap ng teleserye ito, napakahirap ng role ko. So super thankful ako kay Direk. And siguro on top of my mind, yung scene ko with kay Alden nung bawal na pala sabihin. Basta yun dahil roller coaster emotions like from happy, naging surprise, tapos naging sad, tapos magulgul, tapos nagalit, tapos sinuntok ko siya. Ayun, tapos naging yun. So, I think lahat talaga ng scenes napakaganda for me. But yun yung on top of my mind. Yun, maraming sagot, malalalim na hugot. Maraming salamat at pinaunlakan niyo kami ng silip sa mundo ng pulang araw. Pero, bago natin tuluyang wakasan ang ating pulong balitaan, tawagin muna natin ang iba pang artistang gaganap sa pulang araw. Ayan, pasalubungan natin ang palakpakan sila Seth Cadayona, Aidan Veneracion, Neil Ryan Sese, Jay Arcilia, Ashley Ortega, Nicoy Morales, Rochelle Pangilinan Solina, Angelo De Leon, at Epi Quizon. Ayan, palakpakan naman natin ang cast ng Pulang Araw.
iimbitahan ko lang ang ating mga co-stars na kung pwede niyong ipakilala ang mga karakter niyo at kung paano kayo related sa ating mga bida. So, pwede tayong magsimula dito? Sige. Ako si Mikoy at gagampanan ko dito ang role ni Tasho na walang apelido. Parang si Glock 9, wala siyang apelido. Ayun, magkaibigan kabata nila Eduardo, Adelina. At dito makikita siguro sa kanya, makikita yung isa sa mga kung paano, isa sa mga regular na mga Pilipino noon na kung paano nagbago yung buhay bigla nung nagsimula yung war ng isang ganun lang. Ayun, ikaw. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Ashley. Ang role ko po dito ay si Sister Manuela. Isa po akong madre na maraming pagdadaanan. So siguro si Sister Manuela dito matetest yung faith niya kay God. Kung kakapit ba siya sa Diyos or susuko ba siya. Pero malalim oo. Ayoko na magkwento pa. Pero actually masaklap yung pinagdaanan niya sa buhay. Pero makikita rin ang mga babae talagang matatapang. So ayun po. Hello po, ako po si J.R. Cilia at yung karakter ko po dito ay si Dado. Kasama po ako ni ng mga main cast na kalaro nung kanina kabataan, and naging isa akong konstabularyo na isa sa mga nagpahirap sa mga Hapon during World War II. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Aidan Veneracion. Ang gagampanan ko po dito, ako po si Mario, isang 16, walang apelido. Sabi 16 years old po ako dito. At isa po akong ROTC student na makakasama ko po yung character ni Kuya Mikoy at ni Kuya Alden sa kulungan hanggang sa magjo-join kami ng guerrilla. Ayun, hanggang doon. Siguro ma-describe ko po yung character ko as isang bata na puno ng pangarap at pagmamahal sa magulang na kayang tiisin lahat at isasacrifice siya po lahat para sa magulang niya at makasurvive dun sa dadanasin niya. Yun po. Mabuhay po mga kapulang araw. Siyem Cadayona po at ako po ay ang gaganap bilang si Luis. Tagapamahala po at kanang kamay ni Tito Johnny. At kami po ay nasa Bodabil ang magbibigay ng entertainment. Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Neil Ryan Sese. Gaganap bilang Lauro, ang tiyuhin po ni Adelina at Eduardo, at isa po ako sa magpapahirap sa buhay nila. Ako po si Rochelle Pangilinan Solinap. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Tanghali na ba? Gabi na. Ako po dito si Amalia, wala ding apelido, hindi, joke lang, meron. Pangalawa po ako sa magpapahirap sa buhay ni Adelina at ni Eduardo at ni Teresita. At sana mainis ko po kayo dito. Sana mainis ko kayo. Ayun po, yun na muna. Wala munang clue. Magandang hapon po sa inyong lahat. Netflix, ang pulang araw, of course, GMA. Ako po si Angelo De Leon at gagampanan ko po ang role ni Carmela Borromeo, isang edukada alta sa syudad. Wow, gusto mo yun? Alta, oo. But may apelido. pag mayaman, may apelido. Yan. Ako po ay isang mabuting ina kay Teresita. Ngunit, malupit na madrasta ni Adelina. At syempre, ang aking asawa, si Julio Borromeo. Sample. Epikison po. Ang gagampanan kong karakter ay si Julio Borromeo. Ako po ang may apelido ng mga 1, 2, 3 sa kanila. Sa akin po nang galing apelido nila. Borromeo. Batid nyo naman siguro na ako ang ama ng dalawang dalaga natin dito. Si Adelina at si Teresita, nagagampanan ni Sanya at ni Barbie.
At ako po ay isang may-ari ng Vodavil na pre-war. So ako po ay, ang buhay ko po ay nilaan ko sa entablado at nahawa at naipamana ko yung passion na yon sa aking mga anak. At dahil bata pa lang sila, kumakanta na kami ng mga American songs. American talaga kasi ang Vodavil ay galing sa vaudeville. Diba? So, at ang maganda dito, kaya medyo malapit sa akin sa puso to dahil ang tatay ko ay isang mananayaw ng vaudeville. So, at siyempre pinagdaanan ng tatay ko itong panahon ng gera, di ba? At naikukwento niya sa amin. So isa pong proyekto to na talagang malapit sa puso ko. Alam ni Direk Domian at alam ng mga boss natin sa GMA na pagsabi pa lang nila sa akin, actually magpapahinga dapat ako eh. Nung pinakita sa akin yung character description at saka yung concept nito, sabi ko, I have to be part of this. And sana po, inaandayahan po kayo kasama ng aming direktor at aming mga producers sa GMA at of course sa Netflix at saka ang ating writers. At ang production po ng Pulang Araw, July 26 na po on Netflix and July 29 on GMA. So sana po magsama-sama tayo, sana po suportahan nyo ang isang napakalaking produksyon na Pulang Araw. Maraming salamat po. Mga Ginoo at Binibini, ang makukulay na karakter ng Pulang Araw. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Pinasasalamatan din namin ang pagdalo ng National Artist for Film and Broadcast Arts, Sir Ricky Lee, Pulang Araw's Content Development Consultant.